Sige po, upo na po tayong lahat. Kung sino man po yung a-attend para po sit down. Okay. Okay po, review lang po tayo since 2 linggo po tayong dalawang linggo na wala. So nagkaroon ng talon-talon. Yan lang po yung hirap kapag po talon-talon yung aral. Ang hirap pong ma-retain. So ako po ay nakikiusap na sana pag may teaching, teaching talaga para hindi po talon-talon. Yan po kasing momentum and then yung retention ng ating po pinag-aaralan ay humihirap. But let me review everyone. Last time ang atin pong pinag-usapan is the cost of the calling. C-O-S-T, cost. O yung halaga ng pagkakatawag. So lahat po tayo ay tinawag. No? We are all called. Ano yung pagkakatawag sa atin? Tayo po ay tinawag bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay tinawag to represent our Father. No? Pag po sinabi nating represent, okay, hintayin lang po nating tumahimik yung mga anak ko. Yung mga anak ko talaga ang maingay. Okay. To represent the Father. Ibig sabihin, we are in a family. Tayo po ay nasa pamilya ng Diyos. Tayo po ay to represent. Yun po yung pinaka-calling natin. And the mission of the calling is in Matthew 28. Ang mission po natin bilang mga anak ng Diyos is to represent God through the mission of proclaiming the gospel. Yun po yung ating mission. Okay? That's the cost. Pero, babalikan lang po natin yung ating, that's the calling. Ito po yung cost. Hindi po kasi madali yung calling. Yun yung kailangan nating malaman. Hindi po madali yung calling. Okay? It's very costly. Yun pong ating calling is very costly. Now, we'll read again from Luke chapter 14, yung ating pong pinaka-basehan. Let me read. Luke chapter 14 verses 25 onwards. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin." So sa Tagalog, malinaw na malinaw po. Hindi po kontra pamilya ang Diyos. Okay? Hindi po siya kontra pamilya. Which actually, God is the author of family in the very first essence. In Genesis, God created man and woman in communion with Him. So, wag po nating pagkamalian yung verse na binabasa natin. Hindi po kontra pamilya ang Diyos. Okay? Pero ang sinasabi dito, ito yung cost na babayaran natin. Ito yung halaga na babayaran natin just to follow and be the disciple of God. Dapat laging on top ang Diyos sa buhay natin. Okay po? Walang anumang, kung mapapansin niyo po, ano yung mga binanggit doon? Ama, ina, asawa, kapatid, anak. Ano pong gustong sabihin? Walang relasyon. Pag nilalim niyo po yung verse, walang relasyon na dapat mas mataas kaysa sa relasyon natin sa Diyos. That's call for discipleship. Okay po? But let me read it again para lang po mamaya.
Patuloy ko po ipagbasa. 27, ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Bukod po sa aplidong krus na katulad ko, lahat po tayo ay may krus na pasanin. Ano pong ibig sabihin ng krus na pasanin? We are disciples of Jesus, meaning kung si Jesus, take note of this tigasunod ni Jesus. Kung si Jesus po ay pumasa ng krus, kung ano po yung nilakaran niya, dapat sinusundan po natin. Ibig po sabihin, magpapapako tayo sa krus? Hindi po. No? Yun yung napagkakamalian ng marami. Ginagawa yung literal. But sabi dito, siyang hindi magpasa ng sarili niyang krus ay hindi maaaring maging alagad ko. Later, we'll further that one. No? So may sarili po pala tayong krus. Ibig sabihin, mamaya na lang, but let me read na lang muna. 28, kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutsain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal, at kung hindi niya kaya, malayo pa ang kanyang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kaniyang buhay. Father, we thank you. We come before you once again. We acknowledge that apart from you, we cannot do anything good. Apart from you, all the things that we will be talking about will be just knowledge. But God, I pray, let it not be just knowledge. I pray that it will be heavenly insight, heavenly understanding, heavenly revelation. And God, I pray that everything that we will be talking about will make us closer to your heart, will make us closer to our relationship with you, will deepen our thoughts about us being your disciples. Thank you, God. Payapain mo po ang lugar na ito. Payapain mo po yung aming kalooban so that we may receive from you. In Jesus' name we pray. Amen. So 3 po yung mga talata na sinabi dito, no? 3 beses na hindi maaaring maging alagad ko. Tanong, bago tayo magpatuloy, ready po ba kayong magbayad sa pagiging disipulo? Kasi sabi, cost of discipleship. May halaga, may kabayaran, at may babayaran yung pagiging disipulo. Ready po ba tayo? Amen. Thank you po kay Brother Donato. No, siya lang malakas ang loob na nagsabing amen. Maybe, some of us, if you are of age, no, lalo po kung nasa edad nyo na po, parang wala naman na eh. Ito na yung buhay ko. Bakit hindi ko pa ibibigay sa Diyos? Tama. Kaya siguro mabilis nakasagot si Brother Donato. Pero sa mga of age na katulad namin, no, lalo itong mga batang to, no, sila yung dapat nating tanongin eh. Dahil mga bata pa kayo, you might be thinking of a lot of dreams, a lot of plans, a lot of bucket list. No? Itong mga kabataan to. Mga kabataan, tingin dito. Pag ba kayo tinanong, ready ba kayong magbayad ng pagsunod sa discipleship? Ready ba kayong magbayad? Hindi pa. Thank you. No? So, okay lang.
thank you, may umiling, no? That's fine. It's a call for us, mga kapatid, mga kaidaran ko. Umiling po yung mga kabataan natin. Pag po yan hindi natin na ready, mamamatay na lang po ang church. Sasabay na pong mamatay ang church na to pag namatay ako. Parang gano'n na mangyayari. Pag hindi po natin to sineryoso, I saw youth. Salamat sa pagiging honest nila, no? At least natanong natin bago pa maging huli ang lahat. Kasi parang tumatakbo lang pala tong church na to, pero hindi naman pala nagdi-disciple talaga. Hindi talaga nagre-ready for the future. Hindi pala nagre-ready para isalin yung dapat isalin. Malungkot ako, syempre may umiling, pero I'm hopeful. Kasi at least alam natin ngayon na may mali sa ginagawa natin. Aminin natin, may mali sa ginagawa natin kasi we're not preparing the next generation. Okay? So kung hindi pa ready ang mga kabataang ito, dapat tayo ready. Ready ba tayo sa halaga na babayaran natin na ang bawat isang batang to ay uupuan natin, i-chat natin, sisiguraduhin natin na time would come, pag tinanong natin ulit yung tanong na ready na ba kayo na magbayad ng halaga to be the disciple of God, tatango na sila. Kasi kailan pa? Marami po tayong mga kalaban, mga kapatid. Kalaban natin ang barkada nila, kalaban natin ang social media, kalaban natin kung paano sila tinuturuan sa school, kalaban natin kung paano sila, ano yung nakikita nila sa kapitbahay. Ang dami po nating kalaban na kung hindi po tayo papasok sa buhay nila, all the more na wala po tayong maitatanim sa kanila. Kasi ang dami po nating kalaban. Okay? So, to continue. Salamat mga juniors, no? Pero I hope, I pray, and in my heart, I want you to be the disciple of God according to the Bible. No, not according to what we want. My prayer, dumating kayo sa point ng buhay ninyo na ngayon ay seryosohin ninyo. Kasi walang ibang buhay na totoong buhay maliban na ang buhay nyo ay pamuhay nyo kasama ang Diyos. Kahit saan kayo maghanap, juniors, walang ibang totoong buhay kung hindi ang buhay na kumikilala sa Diyos. Hindi nyo yan mahanap sa barkada, hindi nyo yan mahanap sa bucket list ninyo, hindi nyo yan mahanap sa pera, sa trabaho, sa career. Hindi na tayo nagbabayad ng kuryente, ang dilim. Okay? I am hopeful and I pray, juniors, sana malagay sa puso nyo, walang ibang buhay na totoong buhay maliban kasama ang Diyos. Ngayon pa lang sana mapagtanto nyo na siya, ma-realize nyo na siya. Bakit? Ecclesiastes 12 verse 1, remember your creators in the days of your youth, so that when you grow old and when the trouble comes, you will not say, I find no pleasure in it. Memory verse ko yan nung edad nyo ko. Hanggang ngayon. Kasi naniniwala ako, walang buhay na totoong buhay maliban na alalahanin ko ang lumikha sa buhay ko. Ecclesiastes 12:2. Mangangaral 12 verse 1. Verse 2. Okay? Now, naubos yung 10 minutes ko doon, pero walang problema. Kasi it's a good way to assess na malayo pa pala talaga tayo. Okay? Malayo pa pala talaga tayo when it comes to discipleship. Anyway, doon po sa binasa natin, 3 po yung sinabi. Hindi ka pwedeng maging alagad ng Diyos kung ang top relationship mo ay relationship mo sa tao. Hindi sinabing bawal makipagrelasyon sa kapwa. Ang sinabi, kapag ang nauuna mong relasyon
pinapahalagahan ay ang relasyon mo sa kapwa, tapos napuput aside mo yung relasyon mo or nako-compromise mo yung relasyon mo sa Diyos, something is wrong. Sample. This is not, di extreme to sorry. Baka maging extreme. Sample lang ito. Pagdating halimbawa sa mga fellowship. Yung fellowship, alam mo naman Sunday sa Lord. Di ba? Pero kapag yung Sunday mo ay nauna pa yung ibang relasyon bukod with your relationship with your God, hindi ko sinasabing dapat laging nasa church. That's a simple parameter lang. No? Wag maging extreme yung sample ko. Pero, ganito yung sample. Sunday. Tapos, Sunday ka lang din inaya. Hindi siya ahead of time. Yung Sunday. No? Inaya ka. Ano kaya magiging pili natin? Ano kaya magiging choice natin? No? The choice that we will make in that situation will determine kung ready ba tayong magbayad ng halaga in discipleship. Walang problema kung ahead of time, alam mo naman yung schedule mo. Okay? Na-plancha mo. Pero yung on the spot na na inaya kang barkada mo, akyat tayong Baguio. Akyat tayo ng your relationship. We need to be very careful with that. Ang totoong disipulo ng Diyos, alam niyang i-prioritize on top ang Diyos sa buhay niya. Okay po? So that's a simple sample. Pero wag niyo pong i-extreme na dapat pala laging nasa sa church. Hindi naman po yan. Ang gusto lang po natin sabihin, pag pinapili ba tayo, relasyon sa tao o relasyon sa Diyos. Sample, ito extreme. Umibig ka, hindi mo ka mananampalataya. Sabi nung iniibig mo, sinong pipiliin mo? Magpapakonvert ka ba sa relihiyon ko? O maghihiwalay na tayo? Pag hindi matatag ang relasyon mo sa Diyos, at doon masusukat kung totoong disipulo tayo. Diba? Pag-ibig mo ba doon sa jojowain mo? O pag-ibig mo sa Diyos mo? Sad to say, marami na akong story narinig na nagpa-convert to other religion for the sake of relationship with the tao. Okay? No judgment po doon. It's just like na sinasabi lang natin, alam mo na yung totoo bakit pumunta ka pa sa hindi totoo? No? At marami rin naman tayong storyng alam na napagtagumpayan naman niya yon. No, na hindi siya, sorry, kung ganyan, kung papipiliin mo pala ako ng ganyan, hindi kita pipiliin. Between you and my God, hindi kita pipiliin, sorry. Because I will firmly choose my God. Okay po. So doon po sa isa na yon, sabi, hindi pwedeng maging alagad ko kung ang papahalagahan nyo ng mas mahalaga sa akin ay yung relasyon nyo sa kapwa nyo. Okay po. Pero ulit, hindi po sinasabing huwag makipagrelasyon sa kapwa. Pero kapag yung relasyon natin sa kapwa ay inilalayo tayo sa Diyos, something is wrong. Okay po? Something is wrong. Another sample, kung ikaw ang, lalo mga kabataan, kayo pa lang yung Christian sa church ninyo, tapos pinipigilan ka ng magulang mo. Okay? Again, baka maging extreme to. Okay? Pero hindi ko sinasabing maging suwail at suberbibo at maging rebelde kayo sa magulang ninyo. Okay? Ang sinasabi ko lang is, how much of your faith you could stand for your God. Okay? Pero hindi ko sinasabing magrebelde kayo. Still, you need to be under the umbrella ng mga magulang ninyo.
Pero marami na rin tayong storya na narinig na kabataan na sila lang yung Christian sa family. When they took a stand in their faith, eventually, no, nakuha or naisama din nila yung kanilang mga magulang. Pero yung story na yon is story of still respect and obedience to their parents. Linawin natin yun ha. Hindi sila naging rebelde. Okay po? So ang linaw nun. Dahil yung mga relasyon po natin dito, ganun kasimple. Kapag po okay ang relasyon sa Diyos, sa totoo, susunod na yung relasyon sa mga asawa, anak, kapwa, no? Bakit? Kasi kung totoo yung relasyon natin sa Diyos, ipagpipray mo yan eh. Lord, yung asawa ko, ganito, baguhin mo. Ganito, gusto ko siyang maisama sa'yo, blah, blah. Lord, yung anak ko, na liligaw ng landas, na iba yung barkada. Hindi mo kasi bibitawan in prayer. Pero baliktarin nyo po. Unahin nyo yung relasyon nyo sa kapwa nyo. Unahin yung i-work out. Yung trabahuhin, yung anak nyo, kita nyo hindi din mag-workout. Kasi ang gagawin nyo sa anak nyo, pipigilin nyo makipagbarkada. Yung asawa nyo, bubungangaan nyo lang or kung ano lang gagawin ninyo. I-work out nyo siya in a relationship na kaya, sa tingin nyo, mag-work. Kasi baliktad. Tingin nyo, hindi din po mag-work. Pero kung unahin nyo ang Diyos, it will work out. Going back to the rhythm of the topic, discipleship. Marami pong mga disipulo ng Diyos ang noon kasi extreme. I mean sa extreme, binibenta ang possession, iniiwan talaga ang pamilya. Ganun talaga siya. Kasi ang movement po, bukod lang sa movement, talagang andoon si Jesus eh. No? Physically, kita si Jesus. But now, nililinaw ni Jesus, not to that point na hindi ko kayo inaalis sa pamilya nyo. Hindi ko inaalis sa mga relasyon ninyo. Inaayos ko lang na kung susunod kayo sa akin, susundin nyo ako din mag-aayos ng mga susunod ninyong relasyon. Okay po? So the cause of discipleship is to know your relationship. Again, the cost of discipleship is to know your relationship. Ulitin natin, kanino po tayong disipulo? Sa Diyos. Sino po ang una natin dapat sinusundan? Si God. Top priority po siya. Ganun lang kasimpleng ipaliwanag yung verse na sinasabing, kung may hihigit sa akin, hindi kayo pwede maging disipulo ko. Okay po? So, that's one. Pangalawa, sabi doon, kung kayo ay magtatayo ng tore, makikipagdigma, hindi ba kayo uupo? No, hindi ba kayo uupo para magplano? What does it mean when it comes to discipleship? Ang discipleship po kasi ay desisyon. Okay? Decision po kasi to. When we had our salvation, that's a decision. Pero mga kapatid, linawin natin ulit, i-remind natin ulit ang mga sarili natin. Tayo po ay mga Kristiyano at hindi po tayo nung na-save ay tapos na po yung pagiging Kristiyano natin. Sa totoo, nung tayo po ay tumanggap sa Diyos, doon pa lamang po nagsimula yung pagiging disipulo natin. Kaya hindi po dapat nagtapos doon eh. Pero marami po sa atin, sa totoo, pag inassess natin, marami po sa atin, sapat na sa kanya yung salvation. Tapos na sa kanya yung salvation. Eh, hindi nga po eh. Ulitin natin. Nung tayo po yung na-save, tayo po'y buhay pa. Nung na-save po ba tayo, meron nang dinala agad sa langit? Wala naman, di ba? So, ibig pong sabihin, the salvation given to us is just an entry point
is just a stepping... Upo ka na dun. Sit down. It's just the starting point, no? Starting point of our walk with God. Ulitin ko, pasimple natin. Nung tayo po ay hindi save, yung lakad po natin ay lakad, sino po karelasyon natin nung hindi pa po tayo save? In a biblical way, sino po kasama nating lumakad? Sino po? Sige po, sagot lang. Grabe naman. Taning agad. Sa tanas agad. Sabi po ng Bible, when you are not with the Lord, we are still in the world. Ang kasama po nating lumakad, nung hindi pa tayo nasa Diyos, mundo. Diba? And in reality, this world is being managed by Satan. But this is not owned by Satan. Linawin natin yon. Okay po. No, the world is managed. The reality, managed by Satan. Kaya nga po, nagiging busy ang tao, social media, mga tactic po yan ni Satan. No? Pero we believe this is still owned by God. Now, going back to what I'm saying. Nung tayo po ay hindi pa save, tayo po ay lumalakad kasama ng mundo. Kaisa ng mundo. Paano mag-isip ang mundo? Paano magsalita ang mundo? Paano mag-react ang mundo? Ganon din po tayo dati. Tama? Tama po. Now, sabi, nung tayo po ay na-save, kailangan pa ba, pwede ba tayong lumakad kasama pa rin ng mundo? Pwede ba? Hindi na dapat. No. Ideally, hindi na dapat. Pero, bakit nakakalakad pa rin tayo? Kasi nga, hindi pa po pwedeng, hindi naman matik yun eh. Nung na-save ka, oy, bago ka na. Hindi. Kaya nga po may Romans 12:2. No? Renew your minds. Tama? Romans 12:2. Be transformed by the renewing of your mind, so that you will know the perfect and the pleasing and the good will of the Lord. Romans 12:2. Kaya nga po, we need to keep on renewing our minds every day kasi ang dami po nating feeding of the world. Ang tagal nating lumakad kasama ang mundo. Meron po ba dito na ano pa lang, nasa tiyan pa lang born again na? Meron po bang ganon? Kahit po pinagpe-pray kayo ng magulang ninyo, baby namin, kahit pinagpe-pray kayo, hindi nyo masabing born again na kayo, no? Paglabas ninyo, may feeding pa rin niya ng mundo. Kaya nga po, yung discipleship is very important. Imagine, pag ito po hindi natin nasimulan, yung mga umiling na kabataan, ang dami na pong feeding niyan ng mundo. Ilang taon ka na? Si George, sino ba to? Ilang taon ka na? 12. Ano na? Angelo. 12 years na po itong finifeed ng mundo. 12 years na itong lumalakad sa mundo. Ilang years ka ng Christian? Hindi mo alam. Mga 2 years, 1 year, mga ganon, 3 years. Okay lang, relax. Tansya mo. 3 years, 2 years, 1 year. Mga ganon. 1 year. 1 taon. 5 years na. Okay, nagbibilang lang po siya. 5 years. Thank you, Angelo. 5 years. Ibig sabihin, may backlog po tayo sa kanya na 7 years. Naget nyo po? Yung backlog pa natin sa kanya, formative years pa. Pag po sinabi nating formative years, ito po yung ages hanggang 7. Yung mga bata. Formative, sila po yung tinatawag na tabula rasa or clean slate. Imagine nyo po yung nanakawin natin sa kalaban
na 7 years. Tatrabahuhin natin. Yan pa lang po yun. Paano pa kaya tayo? Tayong mga magkakabatch. Ang dami nating tatrabahuhin. Lalo kung nakakilala tayo, 30 years na tayo. O kaya 20 years. Ang dami pong tatrabahuhin. Kaya nga po, dapat dito sa church nagkakaunawaan tayo. Ba't yan? Ganyan pa rin. Mindset tagal-tagal na. Oops, wait. We need to be a man of understanding. Okay? Hindi porkit matagal na yan sa church, balikan mo yung backlog. Okay? Balikan mo yung backlog. Bago yan napunta dito, ang daming feeding yan. Naget po natin? So I hope this is a simple enlightenment sa ating lahat. Na sa church na to, mas lumawak yung pag-unawa natin sa mga kapatiran. Bakit yan tagal-tagal na umatin? Wait lang. Oops. No? Kasi marami pa po iyang pinagdaanan bago napunta dito sa church. No? Come to think of it, meron siyang feeding last nung nakaraan niya, tas ngayon mo papasukan ng feeding, magsasalpukan po yan. Ang hirap. Matrabaho. Kaya marami yan tanong, ba't ganito, ba't ganyan? Ba't ganito, ba't ganyan? Siniskwela. So what am I saying, church? Discipleship would really take time. Ready po ba tayo? Tapos, alam niyo po, tumatagal yung discipleship na yun kapag po tamad tayo. Imagine, lagi po tayo nagmamadali, 1 oras lang, tapos maunay kain, tapos aakyat yung kinain, maglalagay ng oxygen sa utak, antoking kayo. Alam niyo po yon? Kaya po ang tagal ng discipleship eh. Ang dami po nating tatrabahuin. Kaya po, ang encouragement po natin sa ating lahat, when you go outside this church after Sunday, continue to connect with people. Continue to study your Bible. Continue to search. Wala pong masamang mag-search. Pero basta be a man of discernment. Hindi lahat ng napapakinggan, hindi lahat ng nababasa, ayun na yun. Pero hindi masamang makinig, hindi masamang magbasa. Basta wag lang agad-agad paniniwalaan. Search, deep search. Pero again, kung matatandaan nyo po, yung mga nauna nating discipleship, isa pong kalaban ng discipleship, laziness. Pag tamad mag-aral, ang isang Kristiyano, hindi po talaga yan, mahirap pong maging disciple. Bakit? Pagtuturuan kita halimbawa ngayon, sabi ng ganitong verse, hindi mo alam yung verse, hindi ka agad makarelate. Hindi naman pwedeng lagi kitang tuturuan ng mga ng mga basic na verse. Dapat sa sarili mo, inaaral mo na yung mga simple verse. Para pag naupo tayo, no, alam ko po yan. Tatagal eh. Sige, buksan mo yung Bible mo sa Ezekiel. 1 oras na. Asan yung Ezekiel? Tapos yung oras. Basic foundation. Babalik po doon sa basic foundation. Now, what I'm saying of this, sabi nung verse, pwede bang yung tao hindi mauupo at mag-iisip at tatansyahin yung magiging cost, yung babayaran. Ang dulo po nito mga kapatid is a challenge for all of us. Decision po kasi ang discipleship, hindi siya sapilitan. It would take time. Kasi magiging katawa-tawa lang po tayo, sabi nung verse, magiging katawa-tawa lang po tayo kung magsisimula po kayong maupo in discipleship, pero hindi naman pala kayo desididong tapusin. Maaaring nagtayo lang ng pundasyon, pero pag nakita, hindi naman pala
tinapos. So I don't know, no judgment, but just a question. I don't know how serious are you with discipleship. Naupo na ba kayo na tinansya nyo yung sarili nyo, tuwing linggo, alam kong may discipleship, maiiwan ako. Ang hirap lang po kasi pag Sunday, kailangan pang hagilap, maupo. This point, papakawalan ko po kayo, okay lang po 11:30? Okay lang po sa inyo? Sige, meron pa po content. This point, moving forward, kasi June na po ngayon, kalagitnaan na ng taon. In the program na sinabi ko, dapat itong month na to ay nag-a-assign na po ako ng tao na magiging discipler at may groupings na. Pero I will be honest to all of you, hindi pa po siya pwede. Hilaw pa po siya. No? Pag pinush po natin, masasayang lang. It will come to waste. Okay po. Pero I am still committed to move forward with you with the basics. Ang challenge at ang tanong ko lang po sa inyo, gaano po ba kayo kaseryoso dito sa discipleship na to na sinabi natin ito yung tema, even the schedule. Kasi the scheduling is so malaro. Medyo naghihirap po yung loob ko when it comes to scheduling. Sa teaching, alam po natin na pagputol-putol, magulo. Ang hirap pong i-absorb. How serious is the church po ba talaga sa discipleship na to? Kasi lelebelan ko lang po yung seriousness ninyo. Pag hindi po kayo serious, hindi rin po magsiseryoso. Sayang yung energy ko. Yun po, personally kayo. Hindi nyo po kailangan sagutin ngayon, pero I'm throwing you the question. Kasi your energy would determine my energy. Pero actually, kahit ano pong energy nyo, because I am committed to my God, full energy pa rin po ako magtuturo sa inyo. Kayo lang po yung tinatanong ko ngayon. Kasi, ang linaw ng salita ng Diyos, no? Don't throw the pearl to the swine. Sayang. Sayang kapag yung mahahalagang pinag-aaralan natin ngayon ay hindi naman pala papahalagahan. Medyo straight to the point yung tanong ko at mga statement na binibitawan ko, but that is not to offend and to hurt you. That is just to wake up the church. Wake up call na po yung kaninang tanong sa mga kabataan. Hindi ko na po sabihin sa inyo kung sino umiling. Pero wake up call po yun. Kalagitnaan na po ng 2025. Tatakbo po ang 2025. Sinasabi natin malapit nang dumating ang Diyos. Sinasabi natin ang tema ng church ay discipleship. Pero gaano kaseryoso? Yes po. Kasi last week, somebody had said, can I be a believer and not be a disciple? 2 weeks ago. Kasi the church, tayo, the young ones, the old ones, the youth, the junior, the adults, we're here because most of us yata are believers. So we are obliged to be disciples whether we like it or not. So ituloy mo na yung dapat mong gawin. We are obliged to heaven and the church. And we are the church. I don't care if someone nods or makes siling. You do your job, bahala na Spirit of the Lord. Thank you po. Again, no question. Ako po ay committed sa pagtuturo. Okay? Ang gusto ko lang po i-challenge kayo ay yung kayo.
Kasi kung mauupo po kayo dyan, without the main objective to be really a disciple, magkakaiba po kasi yan. Maaaring yung iba po sa inyo, sabi nga ni Tay Joseph, you're obliged. Pwede. Kaso, minsan, pag nauobliga lang tayo, hindi din na-absorb. Pero alam ko, kahit papano meron. Mas maganda po kasing mauupo po kayo dyan, desisyon nyo talagang maupo dyan, hindi nyo yan desisyon dahil tinitingnan kayo ng management o kaya ng magulang ninyo o kung sino man. It's a personal decision. Dahil babalikan lang natin ang salvation. Yes po. The word obliged, when you believe in the Lord God, obligado man o hindi, paano kung if they do not like to be obliged, paano yun? Are they welcome or not? That's what I meant. On the obligation is not on the part of the people or the board. It's on the part of God. Yun ang akin. Obligado kayo sa Diyos, tayo. Kaya nga po, ang sinasabi ko, it's a personal decision. Ngayon, gusto ko lang ilalim ninyo yung decision na yon. Because maybe some of us are still in that complacency, still in that slumbering or natutulog na diwa na okay lang ako sa salvation ko, okay ako, save ako. No? Pero hindi po doon nagtatapos yan, mga kapatid. We need to brace ourselves. We need to equip ourselves. Hindi po tayo na save for just to be saved. Tandaan po natin, tinanggap natin siya bilang Savior and Lord. Pag sinabi niyo pong Lord, tayo po ay hindi na pagmamay-ari ng sarili natin. You don't own yourself. We need to deny ourselves. And that's discipleship. Kaya ako po gustong malaman, no? Tama naman, na that's your decision with your God. Pero right now, I'm posting that question para po, every time na uupo po kayo, dahil may cost po ang discipleship, may cost ng sotanghon, may cost ng, that's a reality, no? May cost po lahat ng ito. But we are good steward. Ang gusto ko lang sabihin, hindi masayang yung oras nyo po. Actually, cost yan eh, yung oras nyo. Diba? Oras ko, yung food, yung electricity. Kumbaga, moving forward today, I just want to talk to your heart. Be serious. Kasi kung hindi lang din po, mas okay po sa akin kausap ko 10, pero seryoso. Mas madali po yun. Kaysa po marami kong nakikita, kausap, pero hindi naman po pala kayo seryoso, mas mabagal po yun. Get po natin yun? Last 5 minutes. Kasi ayokong mapagtawanan na nagsimula ang teaching pero hindi naman pala natapos. Sabi nung verse. No? Ayokong mapagtawanan na susugod ako sa gera, ang ending talunan din naman pala ako. Because my God will never be a loser. Kaya ngayon, tinatanong ko lang, sasama ba kayo sa gera? Sasama ba kayo sa pagtatayo? Kasi if not, alamin na natin. Ay, nakalimutan niyo po. Kasi may pananagutan tayo kay Lord tsaka sa kapwa natin. Di ba ang sabi nga, seek and save the lost. Huwag nating sarilinin kung ano man ang natutuhan natin dito. Huwag nating sarilinin ang salvation. Huwag nating sarilinin ang truth about Christ. Dapat nating ipamahagi o ipamalita sa ibang tao. Umupo man tayo dito, may natutuhan tayo, dapat nating i-share sa iba. Hindi maging secret. Kaya yung tayo, kung halimbawa man, nasa gitna tayo, tapos yung ating mga kamag-anak o ibang tao, nandun sa ibaba, kumakaway-kaway sa atin sa itaas. Kaya dapat, kung ano man ang matutunan, ipamahagi natin. Thank you po, Ana Flor. Ang ganda na sabi niya, no?
marami kasi mga Kristiyano, secret agent. Secret agent, no? Kailangan mo pang malaman kung Kristiyano ba o hindi. Now, don't be mistaken. Huwag niyo pong masamain yung tanong ko. I'm really asking this question because I want to challenge all of you. Gusto kong magseryoso po ang church. Gusto ko pong magseryoso po kayo. Okay? Personally. Kasi mga kapatid, malinaw na ang nangyayari sa paligid. The coming of God is so near. At babalik lang siya sa mga tumanggap sa Kanya, nagseryosong sumunod sa Kanya. Kaya po ako dumarating sa point na to, ng pagtatanong. I guess kasi dito sa church, parang bago lang yung magkakaroon ng discipleship. Kumbaga sa ano, parang surprise, parang surprise pa sa lahat yung, ay ganun pala, parang ganun, parang medyo may takot pa siguro or something. Pero I just want to share, nakikita ko naman, di ko alam kung sino yung mga umiling. Pero sa sobrang mga bata pa nito, at saka nakita ko yung, kasi to God be the glory, every Saturday meron silang ano tawag doon? Parang, ano tawag doon, Christian? Parang may Bible series every Saturday yung mga juniors natin. And nakikita ko naman na talagang lagi silang nandun and nakikinig talaga. It so happens siguro hindi pa sila marunong magsalita. Kaya kumbaga ngayon unti-unti pa lang pinagsasalita. Pero I guess, 'di ba, nasa process pa rin siguro tayo. And alam ko yung heart mo talagang malapit na talaga dumating ang Panginoon eh. Kaya kailangan na talaga nating magseryoso mga juniors. Yes po. Agree naman po ako doon na nasa process po tayong lahat. Ang gusto ko lang pong moving forward ngayon, kung sasama po ba kayo sa proseso para po hindi lang siya masayang pare-pareho. Dahil po sa binasa natin, sabi, siyang hindi magpasan ng sarili niyang krus ay hindi maaaring maging alagad ko. In reality po kasi dito, pwede naman ako magturo eh. Walang problema po. No? Krus ko naman yun. No? Pero I need to teach with direction, yung hindi masasayang. Kaya po, doon sa word na yon, may kanya-kanya po talaga tayong pasanin. No? Agree, wala akong contesta doon. We are all in the process. Pero, sasama po ba kayo sa pagpapadali ng proseso? Kasi, sabi ko nga po sa inyo, mas hirap yung proseso pag po tayo ay pag-ganon-ganon, a-attend, hindi a-attend, pagkatapos ng church or ng Sunday, hindi rin magbabasa ng sariling Bible. Matagal po yung paglago. Sobrang tagal. Kaya po sa ibang church, ang discipleship talagang chinecheck ang devotion, may primary, may ganun. Ganun po kahirap yung discipleship. Ngayon, wala naman po tayong gagawin ganun. Ang gusto ko lang pong i-challenge talaga kayo, sorry, lagpas na po ako sa 30, ay wag po sanang pag Sunday lang may discipleship kayong inaaral. Keep digging, keep searching, keep studying. Kasi hindi ko po alam ngayon, pag nagbabasa ako ng verses dito, nagsasabi, hindi ko alam kung gaano nyo kaalam yung verse. Discipleship, as much as possible, sabi nga ni Tay Joseph, ay for the believers. Ibig pong sabihin, ang pinag-aaralan po dito at pag-aaralan dito ay hindi na po gatas. Yun po yung totoo. Discipleship is not for the babes. Dito po dapat ay karne na.
Hindi na po dapat dito pinag-uusapan madalas yung John 3:16. I mean, huwag niyo po masamain. Hindi po yung, ang sinasabi ko po ay hindi na yung mga basic na salvation verse. Iba na po itong level na to. Ito po ay karne. Dito po talagang magtatapyasan. Dito po talaga ay may masasaktan sa atin. Kabilang po ako, una. Dito po may matatapyas as a church. Okay po. I'll not move. Tutuloy po tayo. It's so costly for the calling. Bakit? Mga kapatid, yung salvation nyo po ba ay putyo-putyo? Yung salvation po ba natin ay putyo-putyo? Cheap po ba yung ating salvation? Cheap po ba? Tanong po, malakas na sagot, cheap po ba yung salvation natin? Hindi, mga kapatid, hindi po. Napaka-costly ng salvation natin. In short, costly din po yung calling mo at calling ko. Costly din po yung discipleship. Kaya kung hindi nyo po papahalagahan yung salvation na very costly, buhay lang naman ng Diyos. Pag hindi po natin yung papahalagahan, hindi po talaga tayo makakatungtong into discipleship. Ganun po siya ka-costly. To the point that we deny ourselves. That we die on our own cross and deny ourselves. Okay po. So we will continue. Hindi pa po tayo tapos dyan. I still hope to see you in teaching like this. I hope also na magtuloy-tuloy ito. Hingi akong panawagan, although sa amin din naman ang sagot nun sa board. Kung po ang meeting ay first Sunday po sana ang meeting para hindi po nagmo-move ang mga bagay-bagay. Okay po, napag-usapan naman po yan. So, hiling ko po yun. Kasi nagtalon-talon po tayo. I don't know. Okay po. Naku, hindi na kayo nangiti. Ang mga disipulo po ng Diyos, kahit po kinokorek, ngumingiti po. Si Peter nga kinorek umalis ba? Get behind me, Satan. Umalis ba siya sa pagiging disipulo? Hindi. Wala pong manipis na disipulo. Pag po manipis kayo, mahirapan po kayo maging disciple sa discipleship. Wala pong manipis na disipulo ng Diyos. Peter, get behind me, Satan. Hindi po siya umalis. Okay po? Wala na talagang nangiti. Father, I pray that the joy of our salvation will remain in us, even to the point of correction. Even to the point na maraming liligligin, aalisin, itatama sa amin, sa sarili-sarili namin. God, I pray that the joy of the salvation of your people in this church would remain. That in correction, we will have smile. In correction, we will still walk in that joy. Because correction will bring life. Na magiging kasiyahan namin yon, na kami ay itinatama dahil mahal kami. Na kami ay itinatama dahil ayaw kaming mapunta sa mali at sa kamatayan. God, thank you that your love is a tough love that it corrects. Thank you, God. Bless the church. Thank you that you're moving in the church. Thank you that you're pruning the church. Thank you that you love Jesus, God. And I just pray that that love would manifest in all of us as your disciples, as your children. Thank you, God. Allow us to be the children of love, of light, and life to the world. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hindi na talaga nangangiti. Happy Father's Day po. Ngiti na po kayo.